Idiniklara ng South Korea ang martial law. Oo, martial law. Isang nakakagulat na hakbang na ikinabigla ng buong mundo, lalo na ng mamamayang South Korea. Pero bakit? Ano ang nagtulak sa isang demokratikong bansa na gawin ang ganitong matinding desisyon? Alamin natin. Ang martial law ay nangangahulugan na ang militar ang magkakaroon ng kontrol sa pamahalaan. Ang mga karapatang sibil, suspinde. Ang demokrasya, pinahinto muna. Isang mabigat na hakbang na kadalasang ginagawa lamang sa panahon ng digmaan o rebelyon. Kaya bakit ginawa ito ni Pangulong Yoon Suk Yeol, isang halal na lider? Ayon sa opisyal na pahayag, may banta raw ng rebelyon laban sa demokrasya ng bansa. Sinasabi ni Pangulong Yoon na sinusubukan daw ng oposisyon na pabagsakin ang gobyerno. Pero ito ang katotohanan. Bagsak na sa 20% ang kanyang approval rating. Inimbestigahan din ang kanyang asawa dahil sa isang kontrobersyal na mamahaling bag at hindi maituloy ang kanyang mga plano dahil kontrolado ng oposisyon ang National Assembly. Kaya ang tanong, tungkol ba talaga ito sa proteksyon ng demokrasya o ginagamit lamang ito ni Yoon upang protektahan ang sarili? Ang oposisyon ay hindi kumbinsido. Agad nilang ibinasura ang deklarasyon. Tinatawag itong labag sa konstitusyon. Nagsimula na rin ang mga protesta sa buong bansa na nagsasabing ginagamit ni Yoon ang martial law upang manatili sa kapangyarihan. Ngunit narito ang mas nakakaintriga. Sa kabilang panig ng hangganan, may nangyayari rin sa North Korea. Kamakailan lang, pinasabog nila ang mga kalsada na dating nagkokonekta sa dalawang bansa. Nagkataon lang ba ito o may mas malalim na dahilan? Posible kayang konektado ang martial law sa agresyon ng North Korea? Iiwan ko ang tanong na ito sa inyo. Ito ba ay tungkol talaga sa demokrasya ng South Korea o may mga bagay na hindi natin nalalaman? Pag-isipan nyo, at kung gusto nyong malaman ang nangyayari sa North Korea, manatiling nakatutok. Malayo pa ang katapusan ng kwentong ito.